May mga nagtatanong nga sa atin sa comment section kung paano ko daw ginawa ang lipad effect nitong si Darna. Ayan. So, gagawan ko siya ng tutorial. Ito ay napanood ko lang din sa isang tutorial. So, ginawa ko siya. Pwede rin naman kayong manood sa mga ibang tutorial. Kasi ako is baguhan pa lang sa pag-e-edit and hindi pa talaga expert. May mga palya-palya pa yung iba kong mga edit. Pero, ito-try ko yung best ko para gawa ng tutorial kasi hindi rin naman madali ang paggawa ng tutorial. So, ito na nga, proceed tayo dito sa ating pag-tutorial. Kumuha lang ng video ng empty background. Ito kasi pinataas ko yung cellphone ko, pero pwede rin namang i-steady lang ang cellphone. Tapos, kumuha na kayo ng video na para kayong lilipad. So, ang ginawa ko lang dyan is tumalon lang ako ng isang beses. Then, pumunta na tayo sa ating CC app and tap the new project and select yung dalawang video na kinuha natin. So, i-play ko muna kung tama yung video na kinuha ko, yung empty background and yung time na tatalon tayo. So, hanapin lang natin kung saan natin gustong mag-start yung ating talon. At doon natin i-split yung video. Ayan, nahihirapan akong kumuha ng timing. So, timing lang guys. Medyo mahirap talaga kumuha ng timing sa pag-e-edit ng video. So, sa mga baguhan na kagaya ko, practice lang din talaga ang kailangan. Nakikita nyo ba yung white line na yan? Diyan ko in-split yung aking video. So, hindi pa ako nag-delete dyan dahil tinignan ko muna kung tama yung timing na kinuha ko. Tama naman yung kinuha kong video and click mo yung video para ma-highlight para lumabas yung tools sa baba. And then hanapin mo yung overlay. So i-scroll mo lang yan. Pag na-click na natin yung overlay, automatic yan nabababa. So ayan, pag nababa na, trinag ko siya pa harap hanggang doon sa unang video natin. So, click ko ulit yung video para ma-highlight and hahanapin ko naman yung time na kung saan tatalon ako. Yung pinakamataas na talon ang hahanapin ko. Dito nga ako nag-split ulit and yung nasa dulo na part ang i-delete ko. So, yung unang part ang kailangan natin. Habang naka-highlight yung ating video, hanapin natin sa tools natin sa baba ang freeze. Pag na-click natin yan, automatic na mag-freeze ng ating video ng 3 seconds. So yan, hindi na yan gagalaw para na lang siyang picture. Habang naka-highlight pa rin yan, hanapin natin sa baba ang remove background. Click natin ang auto removal at antayin natin ang green check sa may gilid bago natin i-click ang check dito sa baba. Dito na sa part na to gagawa tayo ng mahika. I-click lang natin yung diamond dito and automatic na yung video natin is magkakaroon ng keyframe. Yan ang gagamitin natin para gumalaw yung ating picture. So nakikita nyo yung blue box na yan, pwede yan galawin. Pag in-slide nyo yan, lalagyan yan ng keyframe and pwede nyong paliitin yung picture para kunyari is papalayo siya. I-pinch nyo lang yung picture na yan and pwede siyang lumiit, pwede siyang lumaki. Ayan, paglaruan nyo lang habang ini-slide nyo and i-timing nyo na rin doon sa video kung saan siya lilipad and para kunyari is lumalayo na siya. At dahil hindi ko pa nga masyadong kabisado ang paglalagay ng keyframe, so inuulit-ulit ko siya para mai-timing ko yung paglalagay ko ng keyframe. So, habang ini-slide yan, magkakaroon agad ng red na diamond, yun na ang keyframe. Habang ini-slide nyo, ipipinch nyo paliit. Ayan, i-adjust mo na rin kung gaano siya kataas. Timing lang talaga guys and practice. Kagaya ko na medyo nangangapa pa sa pag-i-edit and yan, practice lang talaga ng practice ang kailangan. So, lagyan natin ng keyframe hanggang sa dulo. Sa may dulo naman, pwede nating ilagay na yung picture natin is mawawala na siya sa video. Pagkatapos natin lagyan ng keyframe, i-play na natin kung nasa tamang timing na yung ating ginawa. So, para sa akin, okay na yan. And ayan, magpapantay na tayo ng video para hindi siya sobra doon sa may background. So, click lang natin yung nasa taas na video and then
split lang natin doon hanggang doon sa magpantay doon sa dulo. Ayan, nagpantay na yung ating video and wag nyo kakalimutan na i-adjust sa aspect ratio na 9.16. Dahil pang reels nga itong gagawin natin and ready to export na rin tayo, pindutin natin ang arrow sa may taas and ayan, magsisave na ang ating video. So, sana naintindihan nyo yung ginawa kong tutorial and maraming salamat sa panonood.